Ang hangin ay nagdadala ng isang inggit, isang malamig na simoy na gumagapang sa bawat sulok ng mansyon ng mga Sandoval. Sa loob ng marangayang tahanan, kung saan ang bawat dingding ay pininturahan ng kayamanan, si Jonah ay kumikilos ng tahimik. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paglilinis. Ang kanyang mga mata ay matalas sa bawat dumi. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pait. Hindi na niya mabilang ang dami ng beses na pinangarap niya ang buhay ni Carmina, ang asawa ni Lucas, ang amo niyang may-ari ng napakalawak na lupain at negosyo. Ang kanilang pagdating ng kambal ng sanggol, sina Jasmine at Jerina, ay nagpuno sa mansyon ng tawanan at galak. Ngunit sa puso ni Jonah, ito ay nagtanim ng mas malalim na inggit. Ang ganda talaga ng mga bata, Carmina, bulong ni Jonah habang may ingat niyang iniaayos ang mga unan sa sofa. Tinitigan niya ang dalawang sanggol na may himbing na natutulog sa duyan. Ang kanilang mga muka ay perpekto. Ang kanilang mga balat ay makinis. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, siya at si Carlito ay nagsusumikap na magkaroon ng sarili nilang anak. Ngunit bawat pagtatangka ay nauuwi sa kabiguan. Oo nga, Jonah, ang sarap sa pakiramdam na mayroon ka ng sariling mga anak, sagot ni Carmina. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Hinaplos niya ang ulo ng isang sanggol. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Salamat sa iyo, Jonah, at nagagawa kong magpahinga paminsan-minsan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Jonah. Ang mga salita ni Carmina ay parang saksak sa kanyang puso. Ang pagtitiwala ng mag-asawa ay isang matamis na pasanin. Hindi nila alam ang lihim na nagkukubli sa kanyang kalooban, ang nagbabagang pagnanais na magkaroon ng sarili niyang pamilya. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay tahimik, nilamon ng dilim, at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Si Jonah ay nagising mula sa isang bangungot. Napasapo siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay mabilis. Ang panaginip ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Isang sanggol na umiiyak sa kanyang mga bisig. Isang sanggol na tinatawag siyang nanay. Hindi na siya nakatulog. Ang ideya na matagal nang nagpapahirap sa kanya ay unti-unting nabuo sa kanyang isip. Kinabukasan, habang abala si Carmina sa pag-aasikaso ng bisita at si Lucas ay nasa opisina, nagkaroon ng pagkakataon si Jonah. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, parang tambol na nagpapahayag ng nalalapit na panganib. Lumapit siya sa duyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatingin siya sa dalawang sanggol. Ang isa ay mahimbing na natutulog. Ang isa naman ay nakamulat ang maliliit na mata. Ito si Jasmine. Ang mga mata nito ay kumikinang sa inosenteng kuryosidad. Halika, baby, bulong ni Jonah. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Maingat niyang binuhat ang sanggol. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap ng mahigpit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay puno ng takot. Lumabas siya ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay nagmamadali. Ang kanyang isip ay walang laman maliban sa isang pagnanais. Ang magkaroon ng sariling anak. Nang makarating siya sa kanilang barong-barong, si Carlito ay nagulat nang makita ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Jonah, ano ang ibig sabihin nito? Siya si Jasmine, sagot ni Jonah. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Anak natin siya, Carlito. Sa wakas, may anak na tayo. Tinitigan ni Carlito ang sanggol. Ang kanyang muka ay naguguluhan. Jonah, hindi to tama. Alam mong hindi tayo pwedeng magkaroon ng anak. Oo, pero ngayon, mayroon na tayong anak. Putol ni Jonah. Hindi ba't ito ang pinapangarap natin? Isipin mo, Carlito, isang pamilya. Ang pag-aalinlangan ni Carlito ay naglaho nang makita niya ang pag-asa sa mga mata ni Jonah.
Ang pagnanais na magkaroon ng sariling anak ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Anong gagawin natin? Paano kung malaman nila? Hindi nila malalaman. Tiyak na sagot ni Jonah. Sila ay nagtitiwala sa akin. Wala silang hinala. Sa mansyon, ang pagkawala ni Jasmine ay nagdulot ng gulo. Ang paghahanap ay umabot sa bawat sulok ng bahay. Ngunit walang bakas ng sanggol. Si Carmina ay umiyak. Ang kanyang boses ay naghihinagpis. Saan siya nagpunta, Lucas? Nasaan ang anak natin? Hindi ko alam, Carmina. Sagot ni Lucas. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Sinisisi ko ang sarili ko. Dapat hindi ko siya iniwan. Dapat mas naging maingat ako. Si Jonah ay naroon. Nagkunwaring naghahanap. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Carmina. Makikita rin natin si Jasmine. Malakas siya. Ang mga araw ay naging linggo. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang pagkawala ni Jasmine ay nananatiling isang misteryo. Ang mag-asawa ay nalugmok sa kalungkutan. Ngunit hindi nila kailanman pinaghinalaan si Jonah. Ang kanilang pagtitiwala sa kanya ay buo. 5 taon ang lumipas. Si Jasmine ay lumaki na. Isang masigla at matalinong bata. Ang kanyang ngiti ay maliwanag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kuryosidad. Ngunit mayroon siyang isang lihim. Hindi niya kailanman nakita ang mansyon kung saan siya ipinanganak. Nanay, bakit hindi po ako pwedeng sumama sa inyo sa trabaho? Tanong ni Jasmine. Habang si Jonah ay naghahanda upang umalis, ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit sa laylayan ng kanyang ina. Hindi pwede, anak, sagot ni Jonah. Ang kanyang boses ay matigas. Maraming tao doon, baka mawala ka lang. Mag-isa ka lang dito kasama si tatay. Ang katotohanan ay natatakot si Jonah na mabunyag ang kanyang sikreto. Natatakot siyang makita ni Jasmine ang kanyang tunay na pamilya, ang kanyang totoong kambal. Isang araw umalis si Carlito upang magtrabaho sa ibang bayan. Isang araw lang ako mawawala, Jonah. Paalam niya. Alagaan mo si Jasmine, ha? Oo, sagot ni Jonah. Nang umalis si Carlito, naghanda na rin si Jonah upang pumunta sa trabaho. Jasmine, bantayan mo ang bahay, ha? Opo, nanay, sagot ni Jasmine. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ayaw niyang maiwan mag-isa. Nang umalis si Jonah, ang takot ay bumalot sa puso ni Jasmine. Ang bahay ay naging isang malawak at tahimik. Hindi niya matiis ang pag-iisa. Nagpasya siyang sundan ang kanyang ina na si Jonah. Lumabas siya ng bahay. Ang kanyang maliit na mga paa ay nagmamadali. Nakita niya si Jonah na sumakay sa isang jeep. Sumakay rin siya. Ang kanyang maliit na katawan ay halos hindi makita sa dami ng tao. Saan ka pupunta, bata? Tanong ng konduktor. Ang kanyang boses ay malumanay. Sinusundan ko po ang nanay ko, sagot ni Jasmine. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa likod ng jeep ni Jonah. Nang bumaba si Jonah sa harap ng isang malaking mansyon, bumaba rin si Jasmine. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha. Ang mansyon ay mas malaki kaysa sa kanyang pinakamalaking panaginip. Sinundan niya si Jonah sa loob. Ang kanyang puso ay kumabog sa kuryosidad. Sa loob ng mansyon, nakita ni Jasmine si Jonah na abala sa paglilinis, ngunit hindi ito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakita niya ang isang batang babae na naglalaro sa sala. Ang batang babae ay kamukhang kamukha niya. Ang kanyang mga mata ay pareho dito. Ang kanyang buhok ay pareho. At ang kanyang ngiti ay pareho. Bakit ko kaya siya kamukha? Bulong ni Jasmine. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ang batang babaeng si Jarina ay nagulat nang makita si Jasmine. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Sino ka? Sa sandaling iyon, lumabas si Lucas at Carmina mula sa silid. Nakita nila ang dalawang batang babae. Magkamukhang magkamukha. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Jonah, sino siya? Tanong ni Carmina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nay, sigaw ni Jasmine. Tumakbo siya papunta kay Jonah at niyakap ito ng mahigpit. Ang mga salita ni Jasmine ay parang kidlat na tumama sa mansyon.
Si Lucas at Carmina ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Ano nga ibig sabihin nito, Jonah? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay matalim. Sino ang batang ito? Siya po ang pamangkin ko, sir. Sagot ni Jonah. Ang kanyang boses ay nanginginig. Binibisita niya lang po ako. Pamangkin? Tanong ni Carmina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Jasmine. Bakit? Kamukhang kamukha niya si Jarina. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pag-aalinlangan ng mag-asawa ay naging mas malakas. Hindi nila kailanman nakita ang pamangkin ni Jonah. At ang pagkakahawig ng dalawang bata ay hindi kayang maipaliwanag. Umalis ka na, Jasmine. Bulong ni Jonah. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Umalik ka na sa bahay. Ngunit huli na, ang mga katanungan ay nagsimulang bumuo sa isipan ni Lucas at Carmina. Pinaimbestigahan nila ang bagay na ito. Ang katotohanan ay unti-unting nabunyag. Ang mga ebidensya ay nagturo kay Jonah. Ang pagkawala ni Jasmine 5 taon na ang nakalipas ay hindi aksidente. Ito ay isang pagnanakaw. Jonah, paano mo ito nagawa sa amin? Umiiyak na tanong ni Carmina. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Nagtiwala kami sa'yo. Minahal ka namin. Patawad po, mama. Sagot ni Jonah. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gusto ko lang po magkaroon ng sariling anak. Hindi po kami makabuo. Ang pag-amin ni Jonah ay nagdulot ng malalim na sakit sa puso ni Lucas at Carmina. Ang kanilang pagtitiwala ay sinira. Ang kanilang pamilya ay nawasak. Si Jonah at Carlito ay inaresto. Ang kanilang paghahanap ng kaligayahan ay nauwi sa kabiguan. Ang kanilang pagnanais na magkaroon ng sariling anak ay nagdulot sa kanila ng pagkakakulong. Sana, hindi ko na lang ginawa. Bulong ni Jonah habang nakaupo sa selda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sana, naging kontento na lang ako kung ano ang mayroon ako. Si Carlito ay tumango. Ang kanyang muka ay puno ng kalungkutan. Nawasak natin ang ating buhay, Jonah, dahil sa paghahangad natin. Sa labas ng bilangguan, ipinaliwanag ni Lucas at Carmina kay Jasmine ang lahat. Anak, kami ang tunay mong mga magulang, sabi ni Carmina. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Si Jarina, ang kapatid mo, ang kambal mo. Si Jasmine ay naguguluhan, ngunit ang pagmamahal ng kanyang tunay na mga magulang ay unti-unting napuno sa kanyang puso. Ang kanyang pamilya ay nabuo muli. Ang mansyon ay napuno muli ng tawanan at galak. Si Lucas at Carmina ay namuhay ng masaya. Ang kanilang pamilya ay kumpleto na. Ang inggit ni Jonah ay nagdulot ng malaking pinsala, ngunit sa huli, ang pag-ibig at katotohanan ang nagtatagumpay. Ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng bulong ng inggit, kundi ng awit ng pag-asa at ng kapayapaan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.